problema ang kadalasan na encounter ng mga jeepney driver natin against sa mga traffic enforcers, Mr. Balbuena? Si Mr. Balbuena ay presidente ng Manibela. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Mr. Chair, Senator JB. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kadalasan po talagang napag-iinitan itong mga public utility vehicles na mga kasamahan natin. Minsan may mga buntis kami na isasakay, Mr. Chair. Magtagal lang kami ng kaunti doon sa loading station. Hinuhuli na kami. At dumadami, padagdag ng padagdag habang nangangatwiran ka kasi nga may buntis kang sinasakay, PWD. Siyempre, hindi naman po yan mabilis na makakasakay. So, pag inabutan na kami ng go, minsan doon sa mga kanto, talagang hindi kinoconsider yung aming mga paliwanag na hindi naman makapag-sakay ng mabilis dahil nga PWD itong mga to, buntis. At ang kadalasan din po, Mr. Chair, yung mga kasamahan po namin na sinasabi na out of line, ang MMDA, sinara yung mga sunod-sunod na kanto kung saan yung pinakamalapit kaming mag-U-turn. Kapag lumagpas po kami ng 200 to 300 meters, Mr. Chair, katakot-takot po na bulsa ang inaabot namin na hindi naman po namin kasalanan na walang U-turn doon sa pinakamalapit dahil isinara. Pero ruta pa rin po namin ito. Napakarami po niyan, Mr. Chair. At kapag kami ay mga nasa loob din ng mga private na terminals, pagka pinapasok po kami ng iba-ibang traffic enforcers, ganun na lang po ba na wala naman lang kortesiya sa amin na magkakandak kami ng inspection, investigation dito sa loob ng terminal po ninyo. Ang nangyayari po, basta na lamang sila papasok, may mga bit-bit kasing baril. Kaya itong mga miyembro po, takot na takot, Mr. Chair. Sana ito yung mga masolusyonan natin at isa pa, yung sinasabi natin na kapag wala naman talagang kasalanan yung driver, kitang-kita sa CCTV, sa mga cameras, bakit po kailangan pang ikulong ng napakatagal at kailangan maghanap kami ng napakabigat na pangpiyansa. Alam niyo po, Mr. Chair, barya lamang ang kinikita namin dito, pero napakabigat po ng piyansa. Nitong mga nakaraan lang, meron din kaming mga kasamahan na nabigyan ng mga warrant of arrest dahil nga hindi rin po nabibigyan ng tamang mga subpoena. Pagka kinasuhan po kami, mali yung address na ibinibigay o naibigay. Kaya hindi kami nakaka-attend doon sa hearing. Isa pa to, isa pinakamabigat, Mr. Chair. Walang pagkakataon na maipagtanggol namin ang aming mga sarili kasi nga mukhang inililigaw din, hindi man lang nagkakandak ng mga investigation. Kung kami ay mahuli o makakasuhan, so paano namin malalaman na may hearing na pala? Ito po ang isa sa pinakamabigat, Mr. Chair. Lahat po, halimbawa si Madam, may nagkaso o kinasuhan, wala pong eksaktong address. Ang lalabas na lang po, hinahanap na kami ng ating kapulisan, sineserve na yung warrant of arrest. Pero pag sinerve yung warrant of arrest, alam kung saan ka nakatira. Pero pagdating doon sa pagpail ng kaso, hindi tama yung address na ibinibigay. Mr. Chair, sana sa DOJ, magkaroon din sana ng mga circular o hindi ko po alam kung anong tawag dito dahil hindi naman po ako abogado. Paano natin may address to? Kasi bilang mamamayang Pilipino, kailangan po namin sagutin yung mga akusasyon sa amin ng tama at maipagtanggol po namin ang aming mga sarili. Doon pa lang, Mr. Chair, laglag na kami. Yes. Ganito kasi, Mr. Balbuena, kung ano yung sinubmit na information ng pulis sa korte, yun yung nakalagay sa warrant. So, ibig sabihin, yung pulis may problema, hindi yung DOJ. So ngayon, pulis, yung PNP, pakisagot po yung dilema ni Mr. Mar Balbuena na alam nyo, yung address na ibinigay nyo sa DOJ ay mali. Kaya nga, hindi na sila nagkaroon ng time para makapag-respond. Kasi nga, napunta sa wrong address.
yung subpoena. Now, here comes the warrant of arrest. Alam na alam nyo kung saan hulihin. Alam niyo yung address, tamang address. Pakisagot po yung sabi ni Mr. Balbuena. Sir, unang-una sir, ngayon lang din ako naka-experience ng ganun, ano? Yung mga sinampa kasing kaso ng mga PNP, sir, based din dun sa information or yung mga binibigay din ng mga tao. Yun ang kanyo. Kung may ganun kayong experience, sir, sabihin nyo na sa amin at sa National Headquarters pa lang, ikakat na natin yung ganun na kalakaran. Sasabihin ko na rin sa mga tao na, mga tinutukoy ninyo kung sino yung nagsampa ng kaso sa inyo. Mr. Balbuena? Damage has been done na Mr. Chair, pero sana talaga pong mag-conduct din muna tayo ng investigation kung tama din ba yung complaint o yung report po na ginagawa kung saan tong mga tao na to, kasi unfair po talaga Mr. Chair na nasampahan na akusado ka na hindi ka man lang nakadaan sa piskalya. Sana ma-address po natin ito sa ating mga kapulisan. Ito po talaga yung pinakamalaking problema kung bakit nasasampahan kami ng kaso sa korte na dapat sa piskalya pa lang na pagtatanggol na namin ang aming mga sarili. Mr. Chair. If I may. Yes, Congressman Busita. Mr. Chair, kailangan po talaga mabigyan ng ma-address ito at maproteksyonan yung maliliit na motorista. Kasi Mr. Chair, tanggapin natin ang katotohanan. Pag yung kabilang party ay marunong, may legal counsel, sometimes strategy po ng iba yan eh. Sa pag-file ng kaso, isasala yung address ng respondent. Then, pag may warrant of arrest na, malalaman ng complainant, ko-coordinate sa police, ibubulong na yung tamang address doon sa subject. Talagang sometimes, siguro hindi aminin ng iba yan, pero sometimes, or most of the time, strategy ng ng iba yan eh. Kaya dapat talaga maproteksyonan, Mr. Chair, yung maliliit na manggagawa na katulad nun, nabanggit ni Mr. Balbuena, hindi na dinig yung panig nila. Then, pag may warrant of arrest na, alam na yung exact address. Thank you, Mr. Chair. Yeah, kasi hindi nga nakapag-reply itong yung sinasabi ni Mr. Balbuena dahil hindi niya natanggap yung subpoena. So since hindi niya natanggap sa subpoena, so tutuloy-tuloy yung takbo ng kaso sa piskalya hanggang sa umakyat na sa judge. Lalo na kung magkaroon ng probable cause dahil hindi naman sumagot yung inakusahan. So walang kasalanan doon yung DOJ. Ang may kasalanan yung nag-complain na maaaring nag-file ng wrong address at yung or kung dumaan sa police, yung isumite ng police sa piskalya na address, yun yung lalabas. Okay, anyway, gagawa tayo ng bill nga tungkol dito at yan isa sa mga pag-uusapan natin. Eventually, we will tackle that and all stakeholders will be summoned and ask for their opinions. Let's move on. Yung quota system, ticketing quota system ng LTO at saka pagde-deputize sa mga traffic enforcers. Kasi LTO, you hear? Okay. Yung paninikit, pagde-deputize para doon sa mga pulis na pwede manikit, bakit niyo binibigay yung deputization sa mga opisyal, hindi mismo doon sa mga tao na mag-issue ng ticket? Mr. Chair, It might not be LTO, maybe o MMDA kasi marami na ako na encuentro na insidente na ang nakalagay sa ticket, deputized sa ticket ay kernel. Totoo yan. Puro kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si kernel nakapirma na agad dun. Bakit ganon? Mr. Chair, on the part of LTO, O major o captain pero matataas ang rango. yes, Mr. Chair, on the part of LTO, ini-issue lang po namin yung ticket, traffic citation ticket to those who nag-train sa amin po and nag-issuean ng deputization order. 1:1 po siya. Okay, paano kung ang nag-train is Tomas si Colonel, pasintabi Colonel, hindi kasama dito. Sabi ni Colonel, yuhu,
ako gusto ko magmanikit, gusto ko ma-deputize niyo ako. Nag-tracy ka nun, i-deputize niyo pa rin?